Nahihiya lang ako ng konti, but hello! Hello! Char. Hi, it's Rai, and welcome to our first episode of 2020. Turning 25 with Rai Vozchuazo. So, konting introduction lang tayo mga guys bago tayo mag-start. For this first episode, like, gusto ko lang magpakilala sino ako as the host of this podcast at anong pinagkakaabalan ko sa buhay ko ngayon. So, actually, I'm Maren Floren. Yun yung real name ko. But in the field, in my career, I'm mostly known as Rai Vozchuazo. Vozchuazo, hindi po yun Vozchuso o Vozhuazho. Masyado naman yun. But more like Vozchuazo. Ginawa ko yung turn in 25 kasi bet ko lang. Wala lang, natutuwa lang kasi ako sa mga naririnig ko sa mga podcasting like, nagkakaroon kasi ng connection between the audience and the host. And it also depends on what type of podcast are you producing. You produce, actually. So, ginawa ko lang to kasi paulit-ulit tayo pero same lang naman purpose. It's to share my experiences, ganon, sa nangyayari ngayon sa buhay natin. Ganon. Sorry, medyo unprepared ako kasi Ah, medyo naninibago pa ako sa ganitong setup. So, please bear with me. Ano bang meron sa Turning 25? Bakit kinakailangan yung makinig rito? Well, turning 25, actually, I just turned 25 and yun yung naisip kong title because I think I'm mature enough. Charot, di ko rin masabi. Prepared na ako, handa na ako na magbahagi ng mga bagay na sana maiintindihan niyo rin or makaka-relate talaga kayo. Especially sa mga nag-a-adult or adultinghood or mga nasa teenage years, ayan. So, sila yung mga type kasi ng people or persons na nangangailangan talaga ng, nangangailangan na makarinig ng mga bagay-bagay about sa pagtungtong sa pagiging adult in real life. And hindi lang yun, isa sa mga main reason din kasi kung bakit merong podcast na ganito, gusto ko lang kasing maka-connect. Parang ginawa ko namang ano 'to, networking, but not really. Gusto ko lang na maintindihan kayo. Although, nagvi-video ako rito at naggagawa ako ng podcast, like gusto ko rin na magkaroon ng kind of connection between of us na alam ko makaka-relate ka rin or maintindihan mo yung sitwasyon ko. Parang gano'n lang. So, more like heart to heart talk and also about God. So, isa rin sa mga gusto kong, dalhin dito sa podcast na 'to is paano nakaapekto yung kabutihan at pagmamahal ni God sa akin at ibabahagi ko yun dito sa mga darating na episodes sa podcast na 'to. Ayun, okay, I think okay na yun as an introduction about the podcast. So, for the first episode, I would like to talk about rebirth. So, yung rebirth, kasi gusto kong talakayin yung celebration ko ng birthday ko. Ay, ganon. More like, I'm just thankful and grateful sa lahat ng napagdaanan ko sa buhay. At ngayon na tumuntong na ako sa 25, ang dami ng nangyari sa buhay ko na hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin right now or in the future pa. So, rebirth. Every time na magse-celebrate kasi tayo ng birthday, lagi nating iniisip na engrandeng salo-salo. A big celebration with the fam or with your friends or with your jowa o kung sino pa man. Kasi as birthday, alam naman natin sa sarili natin, pampadagdag yan ng edad. At hindi lang yon ang birthday kasi pinaghahandaan. Although may iba rin talaga na, na pinipili na hindi na i-celebrate
Like, it's just a normal day. Ano pa bang pinagkaiba ng birthday sa iba pang araw na dumadaan o dadaan pa lang? So, actually, ang birthday, malaking milestone siya sa buhay mo. Bakit? It's because it's another day for you to be alive. Well, yun yung importansya ng birthday. Hindi lang siya sa pagse-celebrate or hindi lang siya about sa pagmumukmok kasi dadagdagan na naman yung edad mo or anything else. It's more like pagbibigay importansya sa sarili mo na, "Oh gosh, nandito na ako. Ito na yung edad ko ngayon at ano nga ba ang mga nangyari sa akin last year at kung anong mangyayari sa akin this year." So, yun yung mga hindi kasi alam niyo yun, marami kasi mga tao sa mundo na hindi na-appreciate yung birthday nila. Kaya nakakalungkot lang kasi parang wala lang sa kanila yung pagse-celebrate ng birthday. Hindi naman talaga kinakailangan na paghandaan ng bongga ang isang birthday o ang isang kaarawan. Kasi ang pinakaimportante diyan ay buhay ka. Gumogora tayo sa mga gusto nating gawin sa buhay. Yun ang kalagahan noon. And rebirth, kasi connected ang rebirth sa birthday bukod sa merong birth the words sa kanilang words. Sa dalawang words na yon. It's more like it's another it's your another self being preparing for the next milestone of your life or for the next episode that will happen in your life. So, mga hindi talaga inaasahan yung mga mangyayari sa birthday. At alam niyo yon, like, ang rebirth kasi isa siya sa mga magandang salita. Every day is birthday, every day is rebirth. Kasi kada paggising mo, araw-araw, anumang oras 'yan, ibig sabihin magpapatuloy ka. It's either for your own good or for the change that you want to happen in your life. So, sa akin eto, share ko lang. Kailan ba yun? I think, I believe elementary? Yeah, elementary ako nun and tanda ko nun, may pasok. May pasok talaga. Kasi may pasok yung kaarawan ko. Ayokong kaharapin yung mga kaklase ko at ayokong marinig na may bumabati sa'kin ng happy birthday. Nung araw na yon hindi ako natutuwa at hindi ko na-appreciate yung birthday ko. Tapos tanda ko nun before mag-start ang klase and narinig ng, ng teacher ko nun na birthday ko. So sabi niya, "Oh, everyone, let's sing happy birthday to Marian." Kasi birthday niya ngayon. So sila siyempre, happy birthday, yun nakanta sila ng happy birthday sa akin. While me, alam niyo kung anong ginawa ko? Umiyak ako. Hindi ko alam sa sarili ko kung ba't ako umiyak. But umiyak ako at hindi ko rin maintindihan sa sarili ko kung bakit. Nawi-weirduhan ako nung araw na yun. I think kasi may nakita kong kaklase ko nun nung birthday niya, so kinantahan namin ng happy birthday at umiyak siya. Hindi man lang siya nagpasalamat. So sa'kin parang, ano ba mangyayari sa'kin kapag kinantahan ako ng happy birthday? Ano ba mangyayari sa'kin kapag nabuhay ako sa birthday ko? So, after nun, hindi rin ako nagpasalamat sa mga bumati sa'kin. Hindi ako nagsabi sa teacher ko na, "Thank you po teacher sa pagkanta niyo ng happy birthday sa'kin." Hindi ko rin matingnan sa mata yung mga taong nasa loob ng classroom, yung mga kaklase ko at yung teacher ko. Hindi ko rin kasi maintindihan sa sarili ko nun na bakit yun yung desisyon na inisip ko para sa sarili ko na binalewala ko yung kaarawan ko, na supposedly masaya ako or naka-red t-shirt ako kasi birthday ko. Ako yung bida ng kwento or ako yung bida ng araw na yon. I decided na
ibalewala yung araw na yon. So, wala lang para sa'kin, birthday ko na naman, okey, birthday ko, aanuhin ko ba ba yan? Wala lang sa'kin yung birthday ko noon. Like wala akong pakialam kung ano mang mangyari sa'kin nung araw na yon. Ang importante lang siguro sa'kin is nakakapasok ako at may baon ako. So, hindi ko ma-feel din sa sarili ko na grateful ako nung araw na yun na nabuhay ako. Sa akin parang balewala lang sa'kin yung birthday nun, eh, balewala sa'kin na mabuhay ulit ako. Wala lang, hindi ko siya binibigyang importansya kasi hindi naman siya mahalaga sa'kin. Marami pang birthday na nagdaan and may mga times or episodes ako na happy ako or napipilitan ako or parang, "Okey, birthday ko na naman, aanuhin ko na naman 'to." So, parang wala lang, okey lang sa'kin na hindi ko i-celebrate yung birthday ko, hindi ko pahalagahan. And laging sinasabi sa'kin ng mama ko or ng nanay ko o ni mother, ni Mudra Bells na, "Magsimba ka kasi birthday mo, magpasalamat ka kay God kasi birthday mo." Sa'kin nung panahon na yon like wala, wala lang. Hindi ako sumisimba, hindi ako nagpapasalamat kay God, hindi ako hindi ko gaano binibigyang pansin yung birthday ko kasi wala, eh, hindi ko pa nakikita sa sarili ko kung gaano ka-impactful or ano yung maitutulong ng birthday sa buhay ko, not until now. Ngayon, dumaan na yung birthday ko ngayong July and ang nasa isip ko nun, since na-meet ko na si God, napatawad ko na yung sarili ko, napahalagahan ko na yung, lahat na nangyayari sa buhay ko. So, sabi ko no'n sa sarili ko, "Okey, magtu-25 na ako, so ano yung gusto kong gawin?" Nung birthday ko, nagkaroon ako ng job interview, dalawa siya, which is parang sabi ko na sa sarili ko na, "Wow, ang ganda naman ng pa-birthday sa'kin kasi dalawang job interview." Lagi kaming pinapayuhan ng mother, ni Mudra Bells na, "Magsimba kayo at magpasalamat sa Diyos." So, sa'kin, pumunta ako ng simbahan. Dala-dala ko yung rosaryong binigay sa'kin ng nanay ko, kasi gusto ko na makasama si God kapag pumunta ako ng simbahan. So, yung simbahan sa'min dito ay 1 jeep away, gano'n. Isang sakay lang siya and inayusan ko yung sarili ko, 'yan naglagay na ako ng makeup, inayusan ko talaga, nagsuot ako ng, damit na komportable ako at first time ever kong na-appreciate yung sarili ko na magsuot ng dress. Because I never wear dress before at nababaduyan ako at hindi ako komportable. But now na tumatanda na ako o sabihin natin late akong nagdalaga, dito ko na-appreciate na, "Ay, oo nga 'no, bakit hindi ako magsuot ng magandang damit ngayon kasi birthday ko naman." Pumunta ako ng simbahan, una kong ginawa is nilabas ko yung rosaryo at nanalangin. At sobra akong nagpapasalamat kay God kasi nabuhay ulit ako. Nakabalik ako sa katawan ko, nagising ako ngayong araw. Hindi siya perpekto, wala akong handa. Pero grateful, thankful ako kay God kasi binigay niya na naman sa akin ang buhay ko. At dun lang pumasok sa utak ko na, ganito pala yung feeling kapag mo o binibigyan mo ng importansya yung birthday mo. Kasi ibig sabihin pinapahalagahan mo rin yung buhay mo at yung value mo as a person. Walang tigil ako nun sa pasasalamat kay God na, "Thank you po kasi nandito ulit ako, kasama kayo." Ganyan, medyo, nagiging emotional ako nun. Hindi muna ako umalis ng simbahan kasi gusto ko na magkaroon ako ng alone time with God nung nasa simbahan ako. Like, tumigil ako dun ng at least, I think mga 20 to 30 or an hour para makausap si God. And yeah, for me, yun yung pinaka-fulfilling na birthday na nangyari sa buhay ko. Kasi
dun ko lang na-realize din na ang swerte ko. Kasi maraming tao sa mundo na, 'pag nakatulog sila or nawalan ng malay o pumikit man lang ang mga mata nila, hindi na sila nagigising. Well, me, na birthday ko, nabuhay ulit ako at nakabalik ako rito sa mundong ibabaw. Ay gano'n, gumanon, pero totoo, totoo. Totoo yung gano'ng senaryo na maraming tao sa mundo ang gusto pang magpatuloy sa buhay, but dahil nga sa nararanasan nila or sa circumstances na nangyayari sa buhay nila, limitado na lang yung oras nila dito sa mundo. While me, I'm uncertain kung kailan ako mabubuhay sa mundong 'to or kung kailan ako magtatagal. Sobra akong nagpapasalamat na dahil buhay ako ngayon o dahil nabuhay ako ng birthday ko hanggang ngayon, ay nagagawa ko pa rin yung mga bagay na gusto kong gawin. Misyon na gusto kong mangyari sa akin at sa paligid ko. At mga bagay na tutuklasin ko pa sa buhay kong 'to, habang nandito pa ako. Gano'n pala importante or gano'n pala katindi ng value ng rebirth o muling pagkagising, muling pagkabuhay sa araw-araw. Every day is birthday and every day is rebirth. Gano'n yung ibig sabihin ng pastor noon na sinermon niya sa amin nung misa. Nakakaloka lang na sa dinami-dami ng mga experiences ko sa buhay at dumating ako sa point na 'di ko alam, eh, parang episode siguro 'to ng pagiging teenager, but nakaranas ako ng depression. So, I tried to kill myself. It's either because of curiosity or sa napagdaanan kong bullying before. Parang may nag-udyok sa'kin na, "Imagine mo yung ganito, what if gawin mo 'to sa sarili mo?" Gano'n, gano'n. Like, alam alam ko sa sarili ko na masasaktan ako at mapapahamak ako, pero hindi ko mapigilan gawa ng sobrang bigat na nangyayari nun sa buhay ko. What if kung tinuloy ko yun, 'di ba? What if kung tinuloy mo yung udyok na yon na tapusin na yung buhay mo nung oras na yon, sa tingin ba natin, sa tingin mo ba ma-a-achieve mo pa rin kung anong meron ka ngayon? Or mararanasan mo pa rin ba yung mga bagay na dapat nandun ka kung pinutol mo agad yung buhay mo o ginawa mo yung bagay na hindi mo ikasasaya at hindi ka magiging fulfilled sa nangyayari sa'yo, 'di ba? Hindi ko sinasabi na nagmamagaling ako, but more like, take a look back. Kung ginawa mo yung bagay na yon, ano na bang mangyayari sa'yo ngayon? At sa tingin mo ba, may mapupuntahan ka ba ngayon kung dun pa lang nung oras na yon, tapos na yung oras mo? Ano ba 'yan, ang heavy na napag-uusapan natin. It's all about birthday, pero ngayon, diyan na pumapasok kasi yung importansya kasi kapag lagi ka nabubuhay araw-araw. Like, alam ko na may mga taong nangangarap na, "Sana hindi na ako magising bukas, sana wala na ako dito." Maraming nagsasabi nun at even me, sinabi ko nun sa sarili ko nun na sana patay na lang ako bukas. Sana hindi na ako magising bukas, sana wala na akong problema bukas, sana wala na ako sa mundong 'to, pagkapikit ko. And guess what? Buhay pa rin ako. Pinu-push pa rin ako ni God na magpatuloy sa buhay ko kahit na ano man ang pinagdadaanan ko. So, ganun din yun sa inyo. Kung lagi niyong iniisip na sana wala na ako sa mundo, sana katulad ng iniisip ko na ganun na lang kayo at gusto niyo ng tapusin ko rin, gusto niyong tapusin. Hindi lang ikaw ang magsa-suffer. Hindi lang yung sarili mo, hindi yung konsensya mo or yung pagkatao mo, kundi yung mga taong nasa paligid mo. Kasi hindi pa yun yung oras mo, eh. Hindi pa 'to yung oras mo na
umalis sa mundong ibabaw. Kasi may mga bagay ka pa na kinakailangan mong tapusin at 'di mo rin naman talaga masabi kung hanggang kailan ka na lang talaga magtatagal. Ba't gano'n? Parang emotional naman ito, but it's all about birthday and it's also about rebirth. So, 'wag niyo kakalimutan na kaya kayo binubuhay araw-araw, kaya kayo nakakabalik rito sa mundo kasi may mga bagay pa kayo na dapat niyong gawin. Alam niyo 'yun, yung mga plano or mga unexpected blessings or opportunities na dumadating sa buhay niyo, may rason 'yan kung bakit nangyayari siya sa araw na 'to or bakit bigla na lang siya dumadating sa buhay niyo. Lahat ng 'yan talaga may timing, kasi totoo 'yun. Dahil kung wala akong timing, wala akong timing, kasi kung walang timing hindi ko 'to magagawa. And I believe kung tinuloy ko talaga yung balak ko before, hindi ko 'to magagawa at hindi ko mararanasan yung experiences na nararanasan ko ngayon sa buhay ko kung noon pa lang tinapos ko ng lahat. Hindi lang ako yung mahihirapan at nahihirapan, kundi ang pamilya ko at mga kaibigan ko, pati na rin si God. Napakaimportante talaga ng rebirth, sa totoo lang. Kasi ito rin yung nagbibigay ng chance sa'yo para magpatuloy sa mga dapat mong gawin. Ito rin yung sumisimbolo na oras mo na para gawin 'to, para maramdaman mo 'to, para ma-achieve 'to, o maging success sa bagay o sa goal na pinaghihirapan mo noon pa. Well, for me kasi ito yung magandang timing para, to share my experience talaga. At yung mga kabataan na nakikinig sa podcast na 'to, darating din yung araw na mare-realize niyo rin kung gaano kaimportante ang magpatuloy sa buhay kaysa gawin yung mga balak niyo na ikapapahamak niyo lang. I'm thankful na nandito ako kasama kayo. So before we end this podcast, I would like to thank God for allowing me to do this podcast and to share my experiences with you. This is Rivas Juozo, and see you again in our next episode here in Turning 25. Bye!